Hello guys, so ito na tayo sa part 3 ng Laws of Human Nature by Robert Greene. So since continuation lang siya, mag-proceed na agad tayo sa chapter 7, okay? Chapter 7. Soften people's resistance by confirming their self-opinion. The Law of Defensiveness. Kailan mo nafe-feel na parang ayaw mong makipag-cooperate? Kapag ba may someone na parang bossy sa pag-utos sa'yo? Kapag ba may nagmamalit sa'yo and sobrang ingay sa pag-proclaim na mas superior siya sa'yo? Or kapag ba may someone na kine-question ang mga beliefs mo? As humans, most likely, ang lahat ng nabanggit or a combination ng mga yon ay nakakapataas ng walls mo against people. Okay? If i-analyze natin ang sarili natin, mapapansin natin na there are times na if nauutusan tayo, lalo if masyadong bossy yung dating, nagiging parang labag sa loob natin na sumunod, di ba? Mas nagiging resistful or rebellious or defensive tayo. Same goes kapag may nagpapa-feel sa atin na parang inferior tayo sa kanila. Kapag may someone na nag-aasta na mas mataas sila kaysa sa atin. The reason for this is dahil natural response lang natin yon, okay, na maging defensive. Kasi syempre, nag-look out tayo for ourselves, di ba? Kaya ayaw natin na may nagmamaliit or nag-violate sa atin. Kaya ngayon, the same way na ayaw natin sa mga taong mapagmataas, kailangan din nating pansinin if nagiging ganun din ba tayo sa ibang tao, okay? Kasi if oo, magiging sobrang up din ang walls nila sa atin. And mahirap i-bring down ang mga walls na yon. Ngayon, mag-ponder tayo sa dalawang bagay na to. Una, napaka-importante raw sa ating mga tao na ma-feel na tayo ang may control sa mga decisions natin sa buhay. Okay? Na ginawa natin ang isang bagay dahil ginusto natin, hindi dahil may ibang tao na nagsabi sa atin. Kaya kapag nauutusan tayo, may inner rebel sa loob natin na parang slightly labag sa loob na sumunod sa utos ng iba. Ngayon, ang feeling na yan, nararamdaman din yan ng ibang tao. Sabi nga, people often won't do what others ask them to do because they simply want to assert their own will. Okay? Minsan, di sumusunod ang mga tao sa iba just because. Okay? Dahil ayaw lang nilang sumunod. Kaya, if mapunta ka sa situation wherein kailangan mong humingi ng favor from someone, especially if stubborn yung tao na nilapitan mo, mas tataas ang chance mong mag-cooperate siya with you if magawan mo ng paraan na mapamuka na tumulong siya dahil nag-decide siyang gawin yon. Okay? Hindi dahil nag-ask ka ng favor or dahil inutusan mo siya. And pwede mo itong magawa by asking for their opinion and then itry mong i-incorporate yun sa plano mo para magmukhang nag-contribute din siya sa solution. Hindi mo lang siya inutusan completely. Ang task natin ngayon na alam na natin na may tendency tayong maging defensive naturally kapag nauutusan is maging mas analytical. Kapag tayo rin naman ang nauutusan and ma-feel natin na parang ayaw nating sumunod just because, try to remind yourself na natural tendency lang natin yon. Na capable ka naman talaga na i-analyze sa sarili mo kung bakit parang ayaw mong sumunod. Dahil lang ba gusto mong i-assert na may sarili kang desisyon or dahil may valid reason ka talaga? If may valid reason ka naman talaga, edi di mo kailangang sumunod. Pero if humihindi ka lang dahil sa primitive inner rebel within you, baka mas maging helpful sa'yo na mas i-assess yung situation and then decide if mas beneficial ba for the people involved ang pagsunod mo or hindi. Okay, so yun yung una, okay? Ang pangalawa naman is na sobrang nagiging defensive din tayo kapag may nag-criticize or nag-o-oppose ng beliefs or ng taste or ng intelligence natin, okay? Try nyo ipag-debate ang taong naniniwala sa astrology and someone na completely hindi and then tingnan nyo if may mag-give in sa kanila. Most likely, pareho nilang ipaglalaban ang sides nila and mas magiging defensive pa sila if inatake ng isa yung beliefs ng other one. Kapag din may nire-recommend tayo na food, movie, or activity and then na-criticize yung reco natin, na di naman daw ganun kasarap or kaganda, nagiging up din ang walls natin kapag ganon. Okay? Kasi ayaw natin na parang nagmumuka na may bad taste tayo. Sino ba naman ang may gusto nun, di ba? Kaya, knowing this, we should try to avoid na mag-criticize ng mga beliefs, taste, and intelligence din ng ibang tao if ayaw nating mapunta sa bad side nila. Ang sinasabi ni Greene is na if tayo ay mapunta sa isang situation na di tayo nag-agree sa belief or opinion ng isang tao, pwede nating iparating sa kanila na nagigets din natin somehow ang point nila. Okay? Na nakukuha din natin kung saan sila nanggagaling. And then, saka natin isisingit yung opinion natin pero more like on a curious way lang. Na curious ka kung alin nga ba talaga ang mas tama. Ang ginagawa kasi nito is nilo-lower ang walls nila kasi naiisip nila na di ka lang nandun para kontrahin lang sila. Okay? Na instead nag-wonder ka talaga kung alin ang tama kaya mas magiging open sila sa'yo and sa ini-introduce mo na opinion. As compared kasi sa kung isumbat mo sa kanila na mali sila and ikaw yung tama, wherein ang mangyayari is na up na agad ang walls nila against you and sobrang baba na ng chance na pakinggan ka nila. Remember na posibleng sobrang bilis nating makatrigger ng defensiveness ng mga tao. Okay? Pwedeng dahil sa bagay na consciously natin ginawa, pwedeng dahil sa bagay na unconsciously natin ginawa.
Ang workaround para maiwasan natin na mapoke ang pagiging defensive ng mga tao is kailangan nating mag-assume ng inferior position than them. You see kasi, sa dalawang examples na binigay natin kanina, kapag may nag-uutos or may nagkikriticize sa atin, sino ba madalas ang may kayang gumawa nun sa atin? Yung mga superiors natin, di ba? And yung mga feeling superior sa atin. Tama? Ngayon, knowing na yung pag-act ng ibang tao na parang superior sila ang nagkukos sa atin na maging defensive, yung opposite ay true rin. If gusto nating maging magian ng pagtrato sa atin ng someone, one of the things na pwede nating gawin is na mag-act na parang inferior tayo sa kanya. Of course, wag naman sobra-sobra. Just enough lang to the point na di ka naman nila ipa-power trip. We can let them know na nire-respect natin sila pero di tayo magpapatapak-tapak basta-basta. Pwede natin tong gawin na pasimple lang. Pwede tayong magsimula sa pag-ask ng advice sa kanila. Kasi gustong-gusto natin yon, ang magka-opportunity na makapag-share ng wisdom and experience natin. Kasi it makes us feel important. It makes us feel na wise and knowledgeable tayo. Remember this quote by Jean de la Bruyere: "The true spirit of conversation consists more in bringing out the cleverness of others. He who goes away pleased with himself and his own wit is also greatly pleased with you." Another way rin na mapafeel sa mga tao na important sila is by helping them sa mga small things na makakapagian ng trabaho nila. Okay? Na parang naglo-look out tayo for them constantly. Para makatulong sa kanila as their juniors kumbaga. Slowly, sa paggawa ng mga to, mas magiging soft na sila sa atin. And sooner or later, if tama ang pakikitungo natin and sa tingin nila nakaprovide talaga tayo ng value for them, gugustuhin din nilang mai-return ng favor. Yun na din yung time na nasoften mo na walls nila kaya mas mataas na ang chance na matulungan ka nila if kailanganin mo. Okay, summarize natin yung mga nabanggit sa chapter na to so far. Bale, if gusto nating isoften ang resistance ng mga tao hindi sila going defensive against us, ang pwede nating gawin is na ipakita na nire-respeto natin sila, na na-appreciate natin wisdom and experience nila, and na wala tayong balak na makipagpataasan ng ihi sa kanila. Okay? Na nire-recognize natin na the reason ba tayo lumalapit sa kanila ay dahil aware tayo na mas superior sila sa ibang aspect kaysa sa atin. Kasi, think of it this way. If lapitan ka ng boss mo and may pa-feel sa'yo na wala siyang ibang nakikita makakagawa ng task maliban sa'yo, di ka magaganahan ng sobra na i-prove na tama siya sa pagpili sa'yo? Kaya, if tayo naman ang may need sa ibang tao, if may pa-feel din natin sa kanila yung mga nabanggit natin dito, maniwala ka sa akin na mas gaganahan din silang tulungan ka. Before natin i-end tong chapter, may mangilan-ngilang importanteng sinabi dito si Robert Greene. Kapag daw magbibigay ka ng gifts sa way ng pagkuha ng loob ng isang tao, mas okay raw na magbigay ng small gifts kaysa expensive ones. The reason for this is dahil nag-raise ng suspicion ng mga large gifts. Pinapahalataan niya na may gusto kang something in return. Lalo pa if out of the blue mo ginawa. Pero ang mga small gifts kasi, nape-perceive natin siya as kindness. Mas natural siya sa feeling, and most importantly, di siya nag-raise ng suspicion sa ibang tao na may gusto kang something in return. If magawa mo to ng tama, sooner or later, mapapansin mo na mas magyaan na ang loob sa'yo ng tao. Huge reward para sa minimal effort, di ba? Similarly, kapag magbibigay tayo ng praise, mas okay raw na ang puriin natin ay yung mga aspect ng isang tao na nagdududa siya if magaling nga ba siya ron or hindi. Okay? Kasi, think of it this way. If may someone na alam niyang di siya magaling sa basketball pero pinuri mo siya na magaling siya sa basketball, magmumukhang sobrang obvious sa kanya na nagtatry ka lang pumuri for the sake of it. Pero, if for example, praise mo siya na mabango and malinis siya tingnan, kasi usually, di ba, nag-wonder tayo if naamoy ba ng ibang taong perfume natin. Kapag ganun ginawa mo, kapag na-praise tayo for that, mas impactful yun sa atin kasi nalinaw yung doubt sa utak natin na di natin sure kung nababanguhan nga ba ang mga tao sa atin or hindi. Significantly mas okay yun kaysa kapag nabigyan tayo ng kadudadudang praise sa something na alam nating mahina naman talaga tayo. Another thing, we should praise people more for their efforts daw kaysa sa talent. Okay? Kasi yung effort ay mas conscious nating ginagawa. Mas pinapahalaga natin yun kasi mas malapit yun sa atin since yun yung pinaglaanan natin ng thought and energy. As compared sa talent na meron lang naman tayo dahil minana natin from our parents. Isa pa, never follow up your praise or gifts with a request daw, okay? Kasi the next time na magbigay ka ng praise or gift, magiging up na ang walls nung binigyan mo kasi may isip niya na posibleng may binibigay ka lang dahil may hihingin ka ulit afterwards. Kailangan daw nating bigyan ng enough time after nating magbigay ng gift or praise para di mag-backfire sa atin. Lastly, ito naman gusto kong iwan sa inyo. I've read this somewhere dati. We should learn how to say no raw, okay? Kasi by being someone na alam ng mga tao na capable magsabi ng no, it makes the times na nagsasabi tayo ng yes more meaningful. Kasi di may isip nung ka-interact mo na napipilitan ka lang na umoo. Di nila yun may isip kasi alam nila na capable kang magsabi ng no if ayaw mo naman talaga. Chapter 8. Change your circumstances by changing your attitude. The law of self-sabotage.
Lahat naman tayo may iba-ibang ugali, di ba? Lahat naman tayo may iba-ibang approach sa mga bagay-bagay. May mga times na marerewardan tayo dahil sa ugali and pag-approach natin na yun, may mga times din na mag-fail tayo, okay? And then, posibleng makakita tayo ng ibang tao na nag-succeed kung saan tayo nag-fail. Ang sinasabi sa atin dito ni Green is na pwede nating i-adapt ang characteristics and diskarte ng mga tao na yon. Pwede tayong maging flexible kumbaga. Yung character and approach kasi natin sa mga bagay-bagay, although nagka-come naturally siya sa atin, di naman tayo limited na hanggang doon na lang tayo. If you failed at something and then napansin mo na may ibang taong nag-succeed doon using a different strategy, then pwede mo somehow i-incorporate yung ginawa niya sa approach mo and mas tataas chance mo na mag-succeed din. May pagka-cliche siya, I know, pero ilang beses na bang nangyari sa inyo na di kayo nag-succeed at something and then di na kayo nag-try ng method ng iba? Sa mga gustong maging fit, for example, alam naman natin na tamang diet and exercise ang needed pero may mga iba sa atin na di pa rin ginagawa properly. If paulit-ulit ka na kasing nag-fail sa pag-reach ng goal mo, chances are na dapat may baguhin ka na sa approach mo sa bagay na yon. Kasi if you do the same thing ng paulit-ulit, it will most likely yield the same result lang din. Sabi nga ni Einstein, di ba? Insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. I know it doesn't sound much sa ngayon pero think of it this way. Gaano karami ba sa mga kakilala nyo ang hindi capable magbago ng approach nila sa isang bagay dahil hindi naman sila ganon? Most likely makakaisip kayo ng mga ilan-ilang tao. Yung mga taong if i-adjust lang sana nila ang attitude and character nila, magiging better for everyone involved ang situation. Pero hindi nila ginagawa kasi masyado silang rigid na kung ano sila, yun lang sila. Everyone else na dapat ang need mag-adjust for them. If napapansin yung may pagkaganon din kayo at times, then listen attentively sa mga i-discuss natin sa chapter na to. I have this keychain na ang nakasulat is focus on the positive. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero yan, i-zoom in ko na lang. Okay, so focus on the positive. You see, things happen kasi, di ba? After it has happened, however, di na natin mababago yung event kasi nasa past na siya. However, where we have control is sa mga mangyayari afterwards. If bad thing ang nangyari, may control tayo if hahayaan lang ba natin ang sarili natin na magmukmuk and maging helpless, or if mag-step up tayo and kakayaning mahanap ang pinakamaliit na glimmer of light sa sobrang dilim na situation natin. Let's analyze a few examples. Let's say nag-cheat sa'yo partner mo. That could shatter you, pero good riddance siya actually. After all, ayaw mo naman spend ang the rest of your life with someone na di naman pala as committed as you, di ba? Isa pa, let's say you've lost a loved one. This is something na I wouldn't wish on even my worst enemies kasi this is perhaps the biggest loss na pwede nating ma-experience sa buhay na to. Yet still, pwede siyang maging opportunity para maging tougher, para maging stronger tayo emotionally. Believe me kasi I am speaking from experience. Kaya if someone ka na nag-grieve for a loved one ngayon, I want you to know na you can come out stronger from it as long as di mo hayaan ang sarili mong mag-spiral downwards. Things wouldn't be the same anymore pero it doesn't have to change for the worse naman. Magdedepende pa rin sa approach mo if ang mga mangyayari ba after ng isang bad event ay kayang magkaroon ng positive trajectory or wala. Napakadali kasing magpadala sa emotions natin kasi yun yung easy path. Yun yung wala kang kailangan gawin. Pero yun din kaso ang less rewarding na option para sa'yo. I know na mahirap i-pick up ang sarili after ng isang bad event. E then titingnan mo pa kung ano ang mga pwedeng gawin given na nangyari na yung nangyari. Yun yung mahirap pero yun din kasi ang mas magre-reward sa'yo. Keep in mind na the easy road now becomes the hard path later. But the hard road now becomes the easy path later. Maging tough kayo sa sarili nyo or i-gaslight nyo ang sarili nyo if kailangan. Basta make sure lang na di nyo hayaan ang sarili nyo na ma-stuck sa emotions nyo. Lalong-lalo na if alam nyo may pwede naman kayong magawa para maging better ang circumstances nyo. Gustong-gusto kong ma-instill sa mga kapamilya ko, sa mga friends ko, and sa inyo na halos kaya natin laging makahanap ng isang good thing even sa pinaka-tragic na mga pangyayari sa buhay natin. Pwede mong simulang i-practice to once na if may bad thing na nangyari sa'yo, na i-try mong hanapin yung silver lining. And then i-try mong gawin siya for a second time, and then a third, and the fourth, and then so on and so forth. Once maging habit mo na siya, once maging part na siya ng personality mo, you'll notice na things stop being too good or too bad na. They just simply become things and events as is. Kasi magdidepende na sa outlook mo sa pangyayari kung iti-take mo ba siya as a completely bad event or if magagawan mo ng paraan na makahanap and mag-focus sa positive. Friendly warning though, itong practice na to, it might numb us down, okay? Posibleng di na tayo maka-feel ng mga heightened emotions kasi mas nagiging practical na tayo. Which is not a bad thing naman if ang plan mo sa buhay na to is maging as objective as possible. Na ma-minimize ang impact ng emotions mo sa kung paano mo i-approach ang mga events sa buhay mo. Di ko sinasabi na mali na maka-feel ng emotions, okay? Lagi niyong tatandaan guys na whatever it is man na ma-feel mo, known na valid yon, okay?
Pero know rin na hindi free pass ang nafe-feel mo para sa mga magiging actions mo. Nasabi ko na valid ang mga emotions natin kasi we have little to no control over that, okay? Pero ang may control tayo, however, is kung paano tayo magre-react afterwards. And dun tayo ma-hold accountable sa mga actions natin. Kaya sobrang importante nitong chapter na to kasi tinuturuan tayo rito na hindi magpadala lagi sa initial emotions natin. Na instead, maging flexible in a way na i-rationalize natin as much as possible sa sarili natin kung ano ang best action or reaction from us. Lastly, binanggit ulit ni Green ang isa sa mga paulit-ulit na message niya about sa pagiging madamdami nating mga tao. If may someone na unexplainably rude sa'yo or may someone na out of proportion yung reaction sa ginawa or sinabi mo, you have to keep in mind na madalas, hindi naman yung direct reflection ng pagkagalit niya sa'yo or sa ginawa mo. A good example of this is kapag may small mistake ka lang naman na nagawa na easily correctable naman sana, pero may isang coworker ka na gustong mag-senyor-senyoran and sinigawan and pinahiya ka pa. More often than not daw, projection nila yun ng mga unresolved issues and problems nila sa sarili nila na hindi na-address or na-resolve properly kaya lumalabas sa mga outbursts nila na yon. Lahat ng instances wherein yung magnitude ng reaction ng ibang tao ay sobrang layo naman sa magnitude ng mistake ay pwedeng mag-fall dito. Ang gusto sa ating iparealize ni Green is na di naman natin kailangang i-take personally yung mga yon. I know na this is easier said than done kasi kapag nasa heat of the moment naman talaga na napagbalingan ka ng kulo ng isang tao, mahirap din naman talaga na di ma-take yun personally. Pero ngayon na aware ka na may ibang underlying reason naman talaga yung outburst na na-redirect sa'yo and na wala ka naman talagang control doon kasi personal issues nila yon, mas madadalian ka ng ma-shrug off ang mga emotional responses ng mga tao na unfairly na-redirect sa'yo. Tandaan na at that instance, naging convenient target ka lang of their frustrations pero hindi naman ikaw ang root cause nun. Chapter 9. Confront your dark side. The Law of Repression. Dito sa chapter na to, may mga ilang parts na di ako nag-agree kay Green. Pero trinay ko pa rin best ko na i-interpret siya. Ilang beses na bang nangyari sa inyo na out of the blue, bigla kayong may nasabing offhand comment about someone na kahit kayo na bigla kung saan yun nanggaling? Na di nyo in-expect na makakapagsabi pala kayo nun sa harap ng ibang tao? Ilang beses na rin ba na nabigla kayo sa someone na kakilala nyo kasi nakapagbitaw siya ng comments na di nyo inakalang ganun pala siya? Most likely, may na-experience na kayong ganito. Yun yung tinatawag ni Green na dark side natin, and shadow naman ang tawag ni Carl Jung doon. Tinatry natin siyang i-repress kasi di siya kaaya-aya, pero it takes effort and energy kasi para i-repress yun. Okay? Kaya sa mga times na stressed ka or moody, na mas mahina ang emotional control mo, yun yung mga moments na posibleng mag-snap off yung dark side natin and ma-observe siya ng mga tao sa paligid natin. Di ko alam kung familiar kayo, pero meron din tayong tinatawag na Call of the Void. Okay? Ito yung parang nakaka-visualize ka ng bad scenario sa utak mo. For example, pagtulak ng someone or na accidentally makastab ng someone. Itong mga to, alam naman natin na di natin siya gagawin. Pero mapapa-question na lang tayo kung ba't ba yun nagkukross sa isip natin. Mag-fall pa rin siya sa tinatawag ni Green na dark side natin. If may doubts pa kayo sa presence nitong dark side natin, i-approach natin siya in a different way. Bakit kaya na-enjoy ng mga old civilizations nung panahon ang mga laban ng mga gladiators sa stadium? Bakit kaya na-enjoy ng mga tao ang panonood ng boxing, ng UFC, and ng wrestling? Bakit kaya na-enjoy ng mga tao ang mga chismis about other people? Ang isang viable explanation for this ay dahil nagsisilbing release natin ng mga yon dahil nga nakakapagod ang pag-suppress ng dark side natin. Lahat ng to ay nangyayari sa subconscious natin, of course. Tandaan na lahat tayo may dark side. Nag-vary lang yung magnitude niya per tao. Sinasabi ni Green na nung bata pa kasi tayo, mga less than 5 years old, minimal lang naman ang concept natin ng right and wrong, di ba? Mostly, meron lang tayong impulses or natural tendencies. Dito papasok yung mga moments na nakaka-feel tayo ng envy sa mga kapatid, pinsan, or friends natin. Dito tayo nakaka-feel ng hatred sa parents natin kapag di na-meet yung needs natin. Dito tayo nakaka-feel ng selfishness. Dito tayo nag-fantasize na maka-hurt ng ibang tao kapag may nagawa silang masama sa atin, etc. Basically, na-experience and na-i-express natin ang sobrang daming emotions nung bata pa tayo. As we grew older, however, nagkaka-realization na tayo na may mga pag-uugali na need nating i-conceal kasi di siya okay for us and for the people around us. Tinone down natin ang pagiging needy and iyakin kasi nagagalit ang mga magulang natin kapag agaw attention tayo sa mga public gatherings. Trinay nating maging mas selfless kasi di nakakatuwa para sa mga kalaro natin kapag sobrang selfish tayo. And inaral nating makontrol ang mga lumalabas sa bibig natin kasi napapagalitan tayo ng mga matatanda sa atin. Lahat ng mga nirepress natin na to ay napunta sa dark side natin, wherein constantly natin siyang kinocontain para di makalabas. As mentioned nga natin kanina,
it takes effort na i-conceal tong shadow natin na to kasi nakaka-drain din naman talaga ang pag-present lagi ng nice and understanding front. Kaya nag-slip out tong shadow natin na to from time to time. We have to realize though na itong pagtago natin ng shadow natin ay deep-rooted sa ating mga tao kasi sobrang crucial siya para sa mga sinaunang civilizations natin. If di natutunan ng mga ancestors natin na mai-repress ang dark side nila, grabe ang chaos na mangyayari on a day-to-day basis. Kaya over many generations, mas naging ingrained yun sa atin and ngayon, mas nare-repress pa siya dahil sa digital age wherein if may mali kang magawa, pwedeng kumalat agad sa social media. Kaya mas nagkokontrol ang mga tao para di lumabas ang mga anti-social traits nila and ang maipakita lang nila yung mga pro-social characteristics nila. However, the more na nare-repress yung dark side, the greater the outbursts din kapag mag-slip out siya. This is why importante itong chapter na to para mas maintindihan natin paano mag-deal with other people's shadows. Tandaan nyo to, madalas, kung gaano kalakas yung dark side ng isang tao, ganun din kalakas yung pag-proclaim nila ng kabaitan nila kapag nasa harap ng mga tao para makompensate yung shadow nila. Kaya madalas, yung mga sobrang lalakas ng proclamation na someone sila na sobrang righteous ay yung mga exact same people din na grabe makapagbigay ng mga offhand comments kapag akala nila walang ibang tao nakatingin o nakakarinig sa kanila. Be very careful with those people kasi sobrang split na ng personality nila na parang ang hirap nang malaman kung genuine ba sila or nakikipagplastikan lang. Most likely, may mga ganitong tao kayong kakilala. I believe yung mga shadows natin should not define us naman talaga. Kasi nilalabanan nga naman natin siya constantly, di ba? Lahat tayo may dark side, kaya sa mga moments na ma-observe natin siya sa ibang tao, lalong-lalo na kung sobrang bihira lang naman, let's not be too quick to judge them, okay? Ang point lang ng chapter na to for me is na need nating maging maingat sa mga facade na pinepresent ng mga tao sa paligid natin. Especially yung mga parang di nila alam kung kailan iko-conceal ang mga anti-social qualities nila and the outright evil lang talaga sa pakikitungo sa mga tao. Kasi if nakakabitaw sila ng mga offhand comments sa ibang tao kapag di nila kaharap, just think of how they talk of you rin kapag ikaw naman yung di nila kaharap. Okay, yun siya guys. Yun yung part 3 ng Laws of Human Nature natin. So, nakakalahatin na natin yung libro. Yeah. Bale, ang next na video na natin is yung ano na, chapters 10 to 12. Siguro around September ko na rin siya ma-upload ulit. Sana hindi na masyadong too late. Sana hindi masyadong katapusan ng September. Pero itatry kong bilisan siya. Okay? Yeah. Ito, di ko alam kung kailan ko siya ma-upload. Ngayon ay August 24 ngayon. Although long weekend ngayon, di ako sure kung bibigyan ko siya ng oras na ma-edit kasi may mga lakad pa ako, tapos papasok ako bukas. So yeah, kung may questions kayo, feel ko itong tatlong to, itong chapters 7 to 9, ito yung mga pinakamahirap na mag-grasp so far sa mga na-cover natin dito. So if may questions kayo, i-type nyo lang, okay? And then itatry kong bigyan ng answer and then itatry natin pag-usapan, pwede tayo magkaroon ng conversation doon. Kasi yeah, medyo ano ba ang tamang term? Medyo hindi ganun ka-direct yung mga gustong iparating ng chapter 7 to 9. So, kailangan talaga siyang himayin. If sa tingin nyo may di man ako nahimay ng maayos, sabihan nyo lang ako sa comments and then pwede natin pag-usapan. Okay? So, yeah. Yun lang siya. Yeah, nangangalati na tayo. So, siguro matatapos natin to September, October, November. Siguro at sa pace natin ngayon na one part per month, baka around November na natin matapos. Pero tingnan natin kung mas mapabilis, okay? So yeah, yun lang muna for now. I'll see you na lang sa next videos, okay? Bye-bye!